Magandang gabi po sa lahat. Alas 11:51, malapit na po alas 12 ng gabi. Ang ating po pag-usapan sa ngayon ay ganito po. Mababasura po ang impeachment na kaso laban kay Sara. Pakinggan nyo kung bakit. At ito po yung mga dadahilan, logical po to sa lahat. Hindi po ito nakasandal ah, sa argumento na siya ba'y makasalanan o wala. Wala po dyan. At ito po ay kasama po sa mga attack plan nila. So ngayon, paano natin ilalabas dito? Makinig po kayo kung paano natin diskartehan. So sa ngayon, at akin ito munang ilalabas na yung gusto nila ay, ang ayon sa balita nila, si Sara daw ay dadalhin na daw sa maunang aresto sa ICC. So yan ang mga binabalita ng mga kakampi ni Bongbong Marcos. Actually, siyempre, mas gusto din ng iba na kahit hindi kakampi ni Bongbong Marcos, gusto rin na ma-aresto si Sara sa ICC. So yan po yung balita namang yan ay inamin na rin ni Sara na naniniwala siya na mayroon ng warrant of arrest na sa ICC. Okay? So bago ang lahat, basahin muna natin yung ayon kay Sara sa pagtingin niya kung bakit sa ayon sa kanya magkakaroon na ng warrant of arrest sa ICC. Ito po, basahin natin ang balita. So yan, sinasabi rito, Vice President Sara Duterte said she believes she is in the International Criminal Court's arrest list. So nasa listahan ako, marami kami na nasa listahan ng ICC. Sabi niya, no? Sabi niya, Duterte explained that she believes this to be the case after she claimed that her conversations with her father, former President Rodrigo Duterte, currently detained by the ICC in The Hague, were being recorded during her visits. Dahil ang akala nila, ang pinag-usapan namin ay kung ano ang kaso at ano ang ginagawa natin sa kaso dito sa Pilipinas at mga strategy ng kaso, she said. The Vice President, however, said she believes that others, particularly Senator Ronald De La Rosa, former Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, Police Generals Vicente Danao and Romeo Caramat Jr. and Senator Christopher Bongo would be arrested before her. So mauna daw siya o mauna sila to? Mauna sila bago ako, she said. The ICC currently has custody of the elder Duterte after he was arrested and sent to The Hague for crimes against humanity, allegedly committed during his administration's war against drugs, which resulted in the death of at least 6,000 people, although human rights groups reported it to be at least 20,000 and others were reporting it to be 30,000 pesos. So, klaro lang natin, wala pong ebidensya na 30,000 na namatay. Wala pong ebidensya na 20,000 na namatay. So what is in the evidence right now is pwede na tayo masabi mahigit 6,000 lamang po sapagkat po yun lamang po ang inamin ng Philippine National Police na namatay. So months before the former president's arrest, former Senator Antonio Trillanes IV said Vice President Duterte would be named as the tertiary accused. Oh, yan naman. Siyempre, malalim ang koreksyon dito ni Senator Trillanes eh. So, sabihin natin na naniniwala tayo sa kanya. At kung ganoon, dahil dito sa Pilipinas po, ang mga chismis ay nangyayari. Dati chismis lamang po yung aresto ni Duterte na nangyari. Ibig sabihin, posible po mangyari ito. So kung posible po mangyari yan, ano ang magiging epekto? Halimbawa, pagkatapos ng eleksyon, arestuhin si Sara. Arestuhin, sabi nila kasi si Amy Marcos mismo nagsasabi na uunahin daw si Sara kahit na sa ilalim siya ng listahan. At kung mangyari man daw ganun, may mapalabas na warrant of arrest, sabi ni Amy ay talagang lalabanan niya ang in whatever way she can. Ganun ang sasabi niya. So, sabihin na natin na malamang mangyari. Kasi napatunayan naman natin yung mga chismis nila ni Antonio Trillanes dati at saka sila ni
sila ni Remulla at yung ang mga akala mo binalita pa sa Rappler pero sila din ang palabas ng Rappler. Bilo mo naalala ko ang balita sa Rappler Biyernes, March 7. Tapos kiniklaim nila na hindi daw totoo. Pero pag Lunes 11, meron na naaresto na si Ginoong Duterte. So kung gano'n, naniniwala ako yung mga ingay na ito na nanggaling po ang ingay na yan sa kampo ng mga BBM, na mga walang kwenta na mga tao, hindi marunong rumispeto sa mga karapatan ng mga taong inaaresto dahil sa krimen. Lahat po tayo, kahit anong krimen po ang merong ginawa ka, dapat po respetuhin ang karapatan mo sa korte. Yun lamang po ang sa akin. Sa totoo lang, naniniwala nga ako na guilty dyan si Duterte. Ang problema nga lang is mali po ang pagka-aresto. Ulitin natin yung kanyang karapatan, binasa pa nga, alam na alam ni Torre na may karapatan siya na kumuha ng abogado, manahimik, pero pinusasan pa ni Nicolas Torre ang kanyang abogado na si Attorney Medialdea. At tinulak pa, pinaghatak pa ito si Attorney Delgra. At hindi pinapasok si Attorney Sara Duterte na kanyang piling abogado rin. So, wala po kayong karapatan dyan, Mr. Nick Duterte. I just want to say na ikaw, dahil sa hinarangan mo yan at tinaristo mo, nagkasala ka po sa ilalim ng Revised Penal Code na tinatawag na direct assault. Hindi lang po sa mga pulis ang direct assault. Kung inoffend mo ang isang abogado na nagtatrabaho at hindi hinarangan mo siya, direct assault yan. That is also obstruction of justice. Ngayon, ginagawa mo, siyempre, justice din ang hinanap ng abogado para sa kanyang kliyente. Pag hinarangan mo siya, di in-obstruct mo ang justice na tinatrabaho ng abogado para sa kanyang kliyente. Ngayon, dahil ikaw ay sumusunod sa mando naman ni Marbil, pati si Marbil damay, at si Marbil sumusunod sa mando naman ni, inaamin kasi lahat dapat si Bongbong ang nag-utos niyan. Tapos inaako lahat ni Remulla, ni Bonjing Remulla. So yan ang lumalabas. Tapos dilalabas niya si BBM. Pero sa pag-aamin naman sa interview ni John Vic Remulla na DILG Secretary, ay meron din palang family dynasty sa pagkakabinet, no? Yan si John Vic Remulla, ay inamin niya na nagplano daw siya, si Anyo, na traidor kay Duterte, at saka si Gibo, traidor din kay Duterte. Pero mo yung sa panahon ni Digong, si Anyo ginawa niyang SILG Secretary. Si Gibo, ginawa niyang asawa ni Gibo na ambassador. Ay, yung mga walang kwenta mga taong ito. So anyway, ganun po ang nangyari. So si Bongbong talaga ang totoong author nitong lahat, pero inako lamang ni Remulla. So ganun sila mga bataan na to. Lahat po sila ay gumagalaw alang-alang sa politiko ng kanilang, politika ng kanilang amo, na walang iba si Romualdez at saka si Bongbong Marcos. So ngayon sila nagsasabi, sila nag-anunsyo, kasama ni si Trillanes, na pasensya ka na, although I support you for your mayorship sa Caloocan, pero nakikita ko po ay hindi ka na kasi bumabanat kay Marcos, ay parang naging kaibigan ka na ni Lisa Marcos, kaya banat ka ng banat kay Duterte. In the same manner, ng ibang mga vlogger dyan, nag-anti-Duterte, pero mga Marcos ang sinisuportahan. Kahit na sabihin natin na hindi sila anti-BBM sila dati, ngayon naging pro-BBM na rin sila. So, parang ang mga politiko ay parang vlogger din, di ba? Karamihan sa vlogger, ang politiko, hunyango, kung saan sila kukuha ng interest nila, pera o doon sila. Ang vlogger naman, kung saan makakakuha ng views, doon sila. Pero in fairness sa vlogger, ang hinanap nila hindi po pera, kundi views. Yan po ang katotohanan sa vlogger. So anyway, dito pag-usapan natin ang kay Sara Duterte. Anong mangyari kung pagkakataon na magpapatuloy sila sa impeachment na scheduled ay July, pagkatapos po ng tinatawag na State of the Nation Address ni Bongbong Marcos na pangatlo ayon kay Chis Escudero. So, kung ganoon, ang tanong diyan, anong mangyayari? Ang sagot ko ay
malamang po na mabasura lamang po ang tinatawag na impeachment. Bakit po? Aarestuhin siya ng ICC. Pag inaresto siya ng ICC, nandun siya ngayon sa The Hague, sa kulungan ng The Hague. So ngayon, ano mangyari? Dito tuloy ang trial na sa The Hague. At pag ganun mangyari, wala nang impeachment. Bakit po? Kasi wala si Sara. Hindi po pwede ipagpatuloy ang impeachment na hindi na in absentia, na absent si Sara. Dapat nandun siya. Dapat babasahan pa siya ng kaso niya sa impeachment. 7 artikulo pa naman ang nilista ng mga hunyango ng mga House of Representatives. Sa totoo lang, tiniterminohan ko na ngayon sa mga prosecutors na yan. Dala na yan. Matatalo sa ngayong eleksyon. Sila ni Jervil Luistro, si Joel Chua, si Romeo Acop, sino pa bang iba dyan ng mga kwan? Si Jill Bungalon, sino pa iba? Si Rods Rodriguez, sino pa ba? Si Flores, matatanggal yan sa Davao, matatalo yan. Siya po kasi si Lord Swan, matatalo na sa Cagayan de Oro eh. Iyan po ang problema kasi malakas na malakas po talaga yung Duterte, aminin ko sa inyo, sa eleksyon sa Mindanao. Kaya ang lahat po ng mga pumirma, bihira po ang laki-laki ng problema nila. Kaya doble kayod sila para mananalo sila sa kanilang kampanya sa ngayon. Marami akong kilala diyan na pumirma. So, hindi bale yang sa party ni Adjong kasi mga Maranao ay pamilya-pamilya. So kahit galit pa rin ang Maranao kay Adjong dahil sa pagpirma niya sa impeachment, pero andun pa rin po yung blood is thicker than the signature. So yan po ang makikita natin. So ano ngayon ang mangyari? Ipagpatuloy ba ang mangyari pag-umpisa ng trial sa after the So after July State of the Nation address ni Bongbong, wala na, arestado na si Sara. So kung arestado si Sara, hindi na siya pwedeng mabasahan ng impeachment. Kasi hindi pwede naman tatakbo ang impeachment kung hindi mo babasahan ng kaso ang inaakusa. Gets it? So ngayon, kung ganon, ano mangyari? Ngayon, kahit na magpatuloy pa, halimbawa, hindi pa na-aresto si Sara, ano mangyari? Binabasa lamang natin po ang mangyayari. Number 1, siyempre, magpa-file ng motion to dismiss ang grupo ni Sara as she is doing now. Wala pang decision ang Supreme Court. So, pinasagot na ng Supreme Court ang Senado sa motion to dismiss nila. Ano ang rason? Anong sinagot ng Senado? Ang sagot ng Senado, simple lang, hindi na sila nag-argumento. Pagdating po sa tinatawag nila na impeachment, tanging Senado lamang po ang may exclusive jurisdiction lahat ng usapin patungkol sa impeachment. So, sinasabi nila na walang jurisdiction ang Supreme Court. Well, kung ako naman tanungin mo, totoo ba yan? Tama ba yan? At kung tanungin mo, mali po yan. May jurisdiction po ang Supreme Court. Kasi nakalagay po sa Section 1, Article 8 ng ating Constitution na tutungkol sa judiciary, the judicial power is vested in the Supreme Court and in all other courts. Yan nakalagay po. Pero nakalagay din, the Supreme Court the courts have the power to take cognizance of, nakukunin ang kaso, of all questions, including political questions, as long as there is grave abuse of discretion. Yan po. So, ibig sabihin, pwede mo sabihin na nag-abuso ang Senado, kaya pwedeng kukunin ngayon ng Supreme Court ang jurisdiction. At dito, makikita mo ang ano pang ibang mga abuse na makikita mo. So, ang abuse dito, kasama ang House of Representatives, ay yung pagsampa ng apat na impeachment. Sa ilalim po ng ating Constitution, isa lang po ang pwedeng isampa sa loob ng 1 taon. Ang dito ang nangyari, December 2, nagsampa po yung grupo nila Congressman si Percy Sendanya. Yan ang una. Yung kasama diyan si
dating Senador Leila de Lima na tumatakbo ngayon sa party list ML. So, maganda naman ang ML. Bahala kayo kung tutulungan nyo, ay i-endorse ko rin yan. Pagkatapos, December 4, yung grupo naman nila ni Teacher Franz Castro, tsaka si Arlene Brosas, at tsaka si Makabayan Party List na si Raul Manuel, nagsampa rin sila ng pangalawang impeachment. So, ang sinulat na reklamo sa una ay mas marami kumpara sa second impeachment, pero halos magkapareho lamang ang aligasyon. So, pangatlo, December 19, nagsampa naman ng pangatlong impeachment ang grupo naman ni Congressman Gabriel Bordado na tumatakbo po ngayon na Vice Mayor ng Naga City. So, yan po ang tatlo. Sa ilalim po ng ng ating Supreme Court, ng ating batas sa Article 11, Section 3, nagsasabi na kapag oras na isampa ang isang impeachment at napirmahan, na-endorse, na verify ng congressman na nag-endorse at ng complainant, ay sa loob ng 10 araw na session days ay dapat na sa kamay na yan ng House of Representatives para pag-usapan kung ibibigay sa proper committee o hindi. At kung pag-usapan na sa ibibigay sa proper committee o hindi, base po sa mga desisyon ng Supreme Court sa nakaraan, yun lamang po ang pagkakaon na sasabihin mo na initiated na. At kung initiated na ang isang impeachment complaint, ay hindi ka na po pwede makapagsampa ng panibagong impeachment complaint. So, ibig sabihin, yung December 2 na naisampa, dapat December 12 na isumiti na ng Secretary General doon sa Office of the Speaker at pag-usapan na kagad sa sesyon. At usually, binibigay nila po saan? Sa Committee on Justice. Okay. Sa decision po ng Supreme Court sa ilang naunang mga impeachment na mga kaso na dumating doon, sinabi ng Supreme Court na ang kahulugan kung kailan na initiate ang impeachment ay kung nabasa na sa plenaryo ng buong Kongreso ng House of Representatives at magkakaroon ng motion at i-endorso sa Committee on Justice. Yan ang sinasabi. Pero sa Constitution naman basahin mo kung i-endorso sa proper committee. Hindi the Committee on Justice na kasabi, proper committee. Tapos ang pangalawang impeachment na sinampa ay dapat, como December 4 sinampa, dapat December 14 na ibigay na. So ngayon, kung hindi pa, ang pangatlo ay December 19 plus 10, December 29, dapat na ibigay na. Ang problema, hindi binigay. So ano ngayon? Magkaroon ba ng aksyon? Okay, pagbigyan natin, ibig sabihin po, nilabag na kagad ang utos ng konstitusyon na sa loob ng 10 araw na session days ay dapat ibigay. Pero hindi ginawa. So, ibig sabihin, sa paglalabag na yan sa konstitusyon ay pwede na siyang mababasura. At pagkatapos, pagdating ng kasunod na taon, February 5, pumirma sila lahat. 215 of them. Binigyan kasi ng pera na tag 150 million. Bawat isa na tinatag na soft projects. Tawagin pa ni Amy soft projects. So with that 150 million, pumirma sila. Ang dami, naghabol pag iba. 15, so nagiging 240 sila. So with that, you cannot deny. Tingnan mo, nangangampanya si Luistro na bibigyan ng pera. Dami-dami nilang pera na tatanggap mula kay Speaker. At dyan po, ginagawa naman ni Speaker yan sa kanyang discretionary funds o confidential fund niya na halos sa 2025 ay umabot din ng mga 16 billion pesos. Mas malaki pa kay Sara, mas malaki pa kay Bongbong ang kanyang discretionary funds. So, dahil yon, anong nangyari? Di pang-apat na yon, dinala nila ngayon sa plenaryo. Yung pang-apat. At kasabay, dinala rin sa plenaryo, inendorso sa kamay ng Speaker ang tatlo pang impeachment at yung isa yung fourth. So, ano ginawa nila doon? Pagdating doon, nag-motion sila na yung tatlo ay i-shelve, ilagay sa tinatawag na archive. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Mamaya, balikan ko. Tapos, nag-decision sila na yung pang-apat, yun yung buto-butuhan na isampa sa Senado. So, ngayon, tanong,
yung utos ng Constitution ay kung na-initiate ng isa, kahit isa lang na yung isang impeachment at hindi man tinuloy o tinuloy man, hindi ka na pwede magsampa ng bagong impeachment. Yung una, pag-usapan natin, sinabay sila sa pangalawa, sinabay sila sa pangatlo na tiningnan ng House of Representatives at may nag-motion na dadalhin sa archive. Tanong, yung pag-motion ba yan at pag-aprobahan nila na nilagay sa archive, yan ba ay sapat na para harangan ang pang-apat na impeachment bilang titingnan na lamang ay bawal na yan kasi sobra na sa isa nakapag-file na? Yes, na yes po. Kasi po, yung pag-action ng House of Representatives na ibigay sa archive, ang archive po ay kinukonsidera na proper committee. Ibig sabihin, dinismiss nila. Pag dinismiss nila, hindi ka na pwede makasampa uli pa ni bagong impeachment unless matapos ang 1 taon. Kaya yan po ang nakikita ko. Kaya sa ngayon, dalawang bagay, ulitin ko lang, dahil sa ICC, maaresto si Sara, mapupunta sa The Hague, hindi na siya pwedeng i-trial sa impeachment dahil wala siya rito. Number 2, kung sa motion to dismiss, sigurado po ako mas malamang na babasura ng Supreme Court ang 4th impeachment complaint dahil labag na po sa batas, sa Constitution, nagsobra na sa isa. Dapat isa lang ay pwedeng tanggapin sa loob ng 1 taon. Okay? Next, kahit pangatlo, kahit itutuloy pa, mabibitin pa rin. Bakit mas malamang talo? Bakit? Kung confidential pa na pag-usapan natin, nais kong sasabihin sa inyo na nag-imbestiga na ang Good Government Committee kahit bawal yan sa confidentiality rule ay nakalabas mga Mary Grace Piatos pero confidential kasi. Kaya allowable yan, magbubuto lamang ang mga senador na political decision kasi kailangan nila survival sa 2028 election. Kailangan ng mga senador na naiwan ngayon, sila naman po ang tatakbo pagka-senador sa 2028. At alam nila malakas ang buto ng mga Duterte kaya hindi nila kayang ibuto kontra kay Sara kung iyan lamang ang pag-usapan na yung confidential fund. Bakit po? Hanggang ngayon ang confidential fund nyo, nakikita natin andun pa lang sa kamay ng dalawang opisyal, si Colonel Nolasco at si Colonel La Chica. Mismo nga si Paulo Ortega, congressman, umaamin, hanapin pa nila kung saan talaga napunta ang pera. Biro mo, nasampa ka ng kaso, hindi mo pa alam mo saan napunta ang pera, tapos inakusahan mo isang tao na binulsan yung pera. Anong klase ba na akusasyon yan? Congressman Ortega. So, ngayon, iyan na po nakikita ko. Pagdating naman, titingnan natin kung may ebidensya naman pagdating naman sa ibang kaso. Yung kagaya ng bangko. Sa tingin ko, baka naman totoo yung inan ni Trillanes. Kaya lang, ang problema nun is 2016 pa yun, hindi pa vice presidente si Sara. So, out na yan the picture. Ang kasalanan ng isang tao na hindi pa siya vice presidente ay hindi mo pwede idamay sa impeachment. Okay? Next is yung pagbabanta ko ni Sara na kung patayin siya, may inutusan na isang taong papatay kay BBM, kay Lisa, at saka kay Romualdez. Yan by grave threat? I submit, hindi po grave threat yan. Kasi iba yung grave threat na tinatawag na with a condition na sinasabi, o sige, papatayin kita pag hindi mo pirmahan ang aking appointment. That is a kind of grave threat na sinasakop ng revised penal code. Pero pag sinasabi, papatayin kita kung gagawin mo ito. Ito naman, yung unang sample ko ay kung gagawa ka, papatay kita. Itong pangalawang ginawa ni Sara, kung gagawin mo, anong isa, kung hindi mo gagawa, alam mo, hindi mo pirmahan yan, papatayin kita. Ito naman ang pangalawa kay Sara sinabi, pag ginawa mo, papatayin kita. Baliktad. So kung baliktad, wala pong grave threats at hindi po rin yung matatawag na inciting to sedition. Ang inciting to sedition po ay kailangan po nakikita mo na nagwala ang mga tao dahil sa sinabi mo. Ang tanong, nagwala ba? Wala. Hindi nagwala. So basura yan. So ngayon, sasabihin, argument, tending to cause sa pagwawala. Ang problema natin sa decision ng Supreme Court sa United States of America, sa Pilipinas ay binasura na po ang ibang mga standards kagaya ng dangerous tendency. Ang sukatan na po ngayon kung talagang pwede sabihin natin magkakaroon ng inciting o magkakaroon ng sedition ay yung clear and present danger. Kailangan nakikita mo may gumagalaw na tao just because of the speech. So, basura. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo.
Pag itinuloy, pag inaresto si Sara, wala nang impeachment. Yan lang po. Magandang gabi po sa lahat.